Nakuryente nga pala ako habang nagsasaksak ng heater. Grabe, halos mangisay ako sa lakas ng kuryente. Kagabi mga ka-dreamers, hindi ko talaga inaasahang mangyayari iyon sa akin. Dahil around 8 PM ay naglalambing pa ako kay mama bago siya manood ng Batang Quiapo sa cellphone. Sa mga sandaling ito nga ay nagpapalagay si mama ng polvo sa kanyang likod. Dahil basa na ng pawis, nakasanayan niya kasing naglalagay palagi ng polvo. Kaya naman sa unang bahagi ng video na ito, walang kaalam-alam ang lahat. Dahil nagkukulitan pa kami riyan ni mama at nagtatawahan kasi sobrang inilagay ko na pulbo. Nang suriin ko nga pala ang extension na pinagsaksakan ko ay medyo luma na pala. Tapos meron na siyang electrical tape at saka yung transparent na tape. Bale, tumayo na nga pala ako sa bangko kasi nagsimula na si mamang manood. Simula kasi na magka-cellphone si mama, hindi na nanonood sa TV. Makalipas nga ang ilang minuto ay tinagkal ko na itong mga ginawa ko ring yelo sa freezer. Dahil ililipat ko lito dun sa freezer ng ice cream para gumawa uli ng yelo. Iyong laman ng maliit pati itong malaki ay kinuha ko na rin para mailipat na sila ng sabay. Bale, ang ibang yelo na mula rito sa malaking ref ay hindi pa masyadong matigas. Dito kasi sa malaki naming ref, inaabot ng 36 hours bago siya tumigas. Sa maliit naman, 24 hours lang matigas na lahat. Kaya naman na ililipat ko agad dito sa freezer ng ice cream. Dahil wala nang laman ng dalawa naming ref ay gagawa uli ako ng yelo. Halos gabi-gabi talaga ako gumagawa ng yelo. Kaya nga mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo ito, kasama palagi sa content ko kapag gabi. Sa halip nga na ako ay manood na lamang ng iba't ibang video, sa ito na lamang yung ginagawa ko. Nangihinayang din kasi talaga ako sa nagiging kita. Para naman yung pambayad namin sa kuryente ay hindi nakukuhain sa tubo ng tindahan. Kaya naman kahit minsan pagod na rin talaga ako, lalo na sa pag-i-edit, ngalay na yung mga daliri ko. Pero syempre sayang talaga ang kita, kaya kahit ngalay na mga daliri sa pag-i-edit, gagawa pa rin ako ng yelo. Alam nyo ba mga ka-dreamers, simula noong dumadami na yung mga supporters ko, dumadami rin yung bumibili sa akin ng yelo. Marahil napapanood nila ang video ko na puro na lang ako gawa ng yelo. O diba happy pa rin ako kahit nangyari iyon sa akin, dapat happy lang palagi. Sapagkat kapag sinimulan natin ang ating araw na masaya, masaya na tayo buong araw. Kaya naman nagkakaroon ng positive attraction, dumarami ang namimili. Isa kasi sa natutuhan ko, kapag may sari-sari store ka o kahit anong business, dapat palagi kang masaya para mahimo kang ibang tao na suportahan ka sa ginagawa mo o sa iyong negosyo. Sapagkat paano natin mahihikayat ang ibang tao na suportahan tayo kung malungkot tayo sa ating ginagawa? Parang sa tiwala lang din iyon mga ka-dreamer. Dapat may malalim at matibay tayo na tiwala muna sa ating sarili pagdating sa negosyo. Para naman mas lalo pa tayong suportahan ng ibang tao kapag nakita nila iyon sa atin mismo. Sa pag-handle naman ng negosyo, hindi basihan ng edad, basta mahal mo talaga ang iyong ginagawa. At ito na nga mga ka-dreamers, pagkatapos ko maglagay sa freezer na mga ginawa kong yelo, ay magpapainit sana ako ng tubig gamit ang aming heater. Sanay kasi ako na nagkakape tuwing gabi. Sa mga sandaling ito ay busy talaga si mama sa panunood ng Dirty Liner. Hanggang sa nangyari ito sa akin, grabe. Grabe, sa sobrang busy ni mama, hindi niya agad ako napapansin. Kaya naman halos inabot pa ng 20 seconds bago ni mama ako napansin sa likuran niya na nangingisay ako. Aba, sa halip na tulungan ako ni mama, siguro dahil takot siya, ay talagang tinawag pa niya si Bunso. Bale, nagdala nga pala riyan si Bunso ng unan at ginamit iyon na pamukpok. Abay, mabuti na lamang sa lakas ng hampas ni Bunso na tagkal yung pagkakasaksak. Sa part na iyan ay medyo hindi na ako kinikilig. Bagkos ay dinalikdik naman ako ng ubo. It's a prank!